Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang araw na naman po ang tunay kong pinagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ito na naman ang pagkakataon na makatanggap po tayo ng pagpapalang espiritual mula po sa salita ng ating dakilang Diyos. So bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ang bawat isa sa inyo. Kumusta na po kayo? Tayo po ngayon ay nasa buwan na ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. At ako po naniniwala ang bawat isa ay excited na sa mga araw na ito. Kaya naman, isa siguro sa magandang tanggapin na blessing mula sa Panginoon, walang iba kundi ang salita pa rin, kanya pa rin mga salita. Kaya sige, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa araw na ito at kami po muli ay makakapagbulay-bulay ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang mga maiksing panahon na ito at hayaan niyo po ang banal na Espiritu na maikintal ito sa aming puso at patuloy po naming maisapamuhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng dakilang si Jesus. Amen. Amen. Nakakita na po ba kayo ng isang taong handang isaalang-alang ang lahat ng bagay na tungkol sa kanyang sarili para sa kapakanan ng iba? Yan po yung ating talakayin ngayong araw na ito. At ito pong aking ibabahagi ay pinamagatan ko pong Humble King. Yes, mapagpakumbabang hari. Dahil yan naman po talaga, siya po talaga ang ating ipinagdiriwang. Jesus is the reason for the season. Siya po dahilan kung bakit po tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. At napakaganda pong maunawaan kung bakit siya ang tinawag na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dahil tunay nga po, siya po ay tunay na larawan ng pagpapakumbaba. At yan po ang nakita po natin sa Biblia. Siya po ay pinanganak sa isang sabsaban at ang kanyang buhay po ay nagtapos sa krus ng Kalbaryo upang gampanan nga po, yung kanyang layunin na tayo nga po ay may ligtas at may balik po ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos, ang ating Ama sa Langit. Napakabuti po ng layunin yan. Subalit, alam niyo po, ang kanyang pinagdaanan ay tunay nga pong itong lahat ay sa pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Okay? So, sa Ephesians chapter 2, from verse 5 to 11, makita po natin ang talatang ito kung paano pinakilala si Jesus na ating Panginoon sa kanyang pagpapakumbabang lubos nung siya po ay nabuhay dito sa lupa. Naway magkaroon kayo ng kaisipan, sabi nga po, na tulad ng kay Kristo Jesus. So, kita po natin yung mindset ng ating Panginoon ay talagang laging naroon yung pagpapakumbaba. Yung unahin ang mga bagay na nakalaan sa iba kaysa sa kanyang sarili. Kaya sabi nga po niya, ang sino man na nais na maitaas ay dapat na magpakumbaba, na siya dapat maglingkod imbis na paglingkuran. Napakabuti po ng talaga po ng kanyang mga itinuro sa atin. Kaya napakahalaga po na mabigyan po natin ng importansya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil ito po ang inaasahan din ng ating Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Alam po, pang-araw-araw, napakarami pong mga pangyayari sa ating buhay na maari pong makakitaan, na makakitaan tayo na talaga tayo nagpapakumbaba sa mga tao, sa ating paligid o sa mga sitwasyon na ating pong kinakarap. Kung ikaw po ba isang namumuno o isang leader o isang boss sa isang kumpanya, handa ka bang tumanggap ng kritiko ng iyong empleyado? Meron kasi mga tao na ayaw talagang napupuno sila o napapansin. Pero isang mapagpakumbaba ay handa siyang magpasuri rin. Dahil lahat naman po tayo ay talagang may inaayos pa ang ating Panginoon. Ika nga, kahit sa aking buhay po, alam ko po
Talaga marami pang itinutuwid, isinasaayos ang Diyos. Kaya napakabuti po na merong salita ng Diyos tayong pinag-aaralan. Okay? So, kung ikaw naman ay isang estudyante, dapat marunong talaga tayong umamin din na hindi lahat ng bagay ay alam natin. Handa ka rin bang magpatulong sa kapwa mo estudyante kung ang mga bagay ay hindi mo na alam? Yan po ay larawan ng isang pagpapakumbaba. Na po? At lalo na sa loob ng ating tahanan, na po, hindi dahil tayo po yung sinasabi nating nauuna o tayo yung panganay, alam po, dapat po tayo ipakita na nga natin sa mga nakababata sa atin yung tamang pagpapakumbaba. Okay? So, gaya po ng sinabi ko kanina, maaari tayong magamit ng Diyos sa mga matataas na posisyon. Pero yan nga ho ba ay magiging dahilan upang masyado tayo maging mapagmataas o magkaroon na ng yabang, sabi nga po, no? Pero alam niyo po, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, pinakita niya po nung siya'y nandito sa lupa na imbis na siya ang maglingkod, no, imbis na siya ang paglingkuran, siya po ang naglingkod. At pinakita nga po niya yan, po, nung hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Ito po'y tanda ng lubusang pagpapakumbaba. Kaya nga po, isa rin po, no, isang uri ng pagpapakumbaba ay yung pagpapatawad. Po, dapat ngayong Pasko o Kapaskuhan ay wala na tayong mga galit, puot, no, na inilalaan pa natin sa mga tao. Isang uri din po ng pagpapakumbaba ang lubos na pagpapatawad. At dahil po dyan, alam niyo po, napakaganda po ng benepisyo kapag tayo po ay natututong magpakumbaba. Nagkakaroon po ng pagkakaisa sa loob ng lugar na ating kinabibilangan at nagkakaroon po ng respeto ang mga tao sa atin at vice versa, tayo rin po ay natututong magrumispeto sa iba. At yun nga po, gaya ng sinabi ko, nagkakaroon ng pagpapatawad. Naku, yan po ang isang bagay na nagbibigay ng mahimbing na tulog. Na po? So, pagkakaroon din po ng pag-unlad sa espiritualidad. Lalago ang ating spiritual na buhay kung tayo po ay nagpapakumbaba. Kaya po rin ang Panginoon. Kaya nakita po natin dito ang pinakita ng example ng ating Panginoong Jesucristo na sabi nga po sa talata verse 6 ng ating kabanatang binasa, kahit siya ay tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Tingnan niyo po, no? Siya ay Diyos. Pero nung nagpunta siya dito, ginampanan niya yung kanyang layunin upang lahat tayo ay mapagwagian niya at tayo pong lahat ay maibalik niya sa ating tunay na tahanan, walang iba kundi ang lugar ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya, ayan po, no? Kaya sabi po ni John the Baptist, no po, ni Juan Bautista, no? I must decrease and He must increase. No? Tayo dapat lubos na magpakumbaba habang naitataas naman natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, hayaan niyo pong tayo ay patuloy na manalangin sa Diyos, naway tuluyan niyang alisin ang lahat ng mga bagay na nagbibigay ng pagmamataas sa atin. At sa ngayong araw, sa araw na ito, at maging sa mga darating na panahon ng ating paglilingkod sa Panginoon, ay matagpuan tayong lubos na pagpapakumbaba na nagtatamasa ng mga pagpapala nito. At dahil po dyan, tayo po ay manalangin, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po dahil nung kayo po ay nagpunta dito sa lupa, Lord, bagamat kayo ay hari, ay hindi kayo, Lord, nagpakita ng anumang uri ng pagmamataas, Panginoon, upang kaming mga tao na nilikha mo ay, Lord, matakot na lumapit sa iyo. Bagkus, Lord, buong pag-ibig mo kaming kinuha, Panginoon, iniligtas sa krus ng Kalbaryo upang ang aming mga buhay ay lubos na makatanggap ng buhay na pangako mo sa amin at tipan, Lord, na kailanman ay hindi nasisira. Salamat po, Diyos, sa darating na araw, Ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang tunay na may tataas sa aming mga buhay habang kami patuloy na mapagpakumbabang sumusunod sa iyong mga ipinag-uutos. Purihin, dakilain, at walatiin ang iyong natatanging pangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ito po aming dalangin.
Amen, amen. And God bless you po sa lahat. And shalom!